Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2361. Bago pa man siya makapagtanong, sinabi na ng matanda ang kanyang huling pangungusap, "Transporter, umalis ka na." Pagkatapos noon, nagsimulang lumabo ang paningin ni Jack. Nang makakita siyang muli, bumalik na siya sa tuktok ng Divine Void Slope. Sa sandaling iyon, ang Divine Void Slope ay bumuhos ang enerhiya kay Jackie at nanlalaki ang kanyang mga mata. Habang pinag-iisipan ni Jack ang mga sinabi ng matanda, isang pamilyar na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Mabilis na gumalaw ang kanyang buong katawan sa ilalim ng kontrol ng enerhiyang ito. Sa isang iglap, nakarating siya sa plaza na kanilang kinaroroonan bago pa man niya unang akyatin ang Divine Void Slope. Napakalaki ng plaza. Kahit mahigit 180 kalahok, hindi ito masikip, lalo na't kalahati na lang sa kanila ang namatay. Mga 100 na lang sila ang natitira, kaya tila napakalawak ng kanilang paligid. Lahat ay nakabalik na sa plaza, maliban sa mga namatay. Ang mga natira ay tila hindi gaanong naiiba kaysa dati. Ang tanging alam lang nila ay ibang-iba na ang kanilang kalagayan sa pag-iisip kumpara noong una silang dumating. Ang mga disipulo ng Hilagang Angkan ay puno ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Hindi rin gaanong bumuti ang kalagayan ng mga disipulo ng Southern Clan, lalo na nang makita nilang si Jack ay inilipat din pababa tulad nila. Tiningnan nila si Jack nang may takot na mga ekspresyon, at dahan-dahan silang nagsama-sama, nakatitig kay Jack nang may pag-aalala. Sumulyap si Jack sa lahat. Natural lang na alam niya kung bakit ganoon ang tingin ng mga ito sa kanya. Tutal, nagtulungan na sila para patayin ang hindi bababa sa 60 o 70 disipulo ng Hilagang Angkan noon. Ang mga buhay na iyon ay pagmamay-ari ng mga kapwa-disipulo, at ngayon ang mga disipulo ng Southern Clan ay kulang ng isang napakahalagang tao. Dahil sa husay na taglay ni Jack, mahirap sabihin kung sino ang mananalo kung sakaling magsimula silang maglaban. Ang tanging kalamangan nila ay sa bilang, ngunit ang mga disipulo ng Hilagang Angkan ay mahigit 20 pa rin ang bilang. Kung talagang lalaban sila, at nagpasya si Jack na patayin sila, posible na makuha niya ang kalahati ng kanilang puwersa sa isang suntok. Sa totoo lang, normal lang sa kanila ang matakot. Kung hindi lang dahil sa mga salita ng matanda na palaging naglalaro sa isip ni Jack, maaaring napagdesisyonan ni Jack na patayin ang kalaban habang mahina pa sila at pagbayarin sila. Sumugod sina Nelson at Isaiah sa tabi ni Jack na may emosyonal na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Muntik na silang sumugod at yakapin si Jack ng mahigpit. "Jack, ang galing mo talaga. Kahit ang lalaking nakamaskara ay hindi ka kayang tapatan. Akala ko ay magiging mahaba at sunod-sunod ang labanan, pero isa pala siyang manloloko. Hindi niya kayang tiisin ang kahit isang suntok mo." Tumingin si Jack kay Isaiah at walang magawang napatikip ng labi. Kahit na napatunayan ng nasa tuktok na ang kanyang kakayahan, mali pa rin si Isaiah. Talagang malakas ang lalaking nakamaskara. Pinipigilan ng lalaking nakamaskara ang kanyang kapangyarihan. Kung nasa tugatog ng kanyang kapangyarihan ang lalaking nakamaskara, maaaring hindi manalo si Jack. Kahit manalo si Jack, magiging isang mahirap na labanan ang mangyayari. Tutal, ang lalaking nakamaskara ay mas mataas pa sana kaysa kay Jack noong Spring Solidifying Realm. Hindi ito isang bagay na madaling malampasan. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na anino ang biglang lumitaw sa isip ni Jack. Tumangala siya at nakita si Griffin na nakatingin sa kanya ng may takot na ekspresyon na para bang si Jack ay isang multo. Kabanata 2362. Napatawa ng malamig si Jack. Kahit hindi niya kalabanan ang mga disipulo ng Southern Clan, may problema pa rin. Siyang dapat unahin. Palagi siyang binibigyan ni Griffin ng gulo. Tiniis na ito ni Jack dati, hindi dahil natatakot siya kay Griffin, kundi dahil pakiramdam niya ay hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit, wala na siyang pakialam doon. Kung hindi niya napatay ang lalaking nakamaskara, baka mabuhay pa si Griffin. Sa Divine Void Slope, wala siyang magawa dahil sa mga harang. Kung wala ang hadlang na iyon, natural na hindi na kailangang magpigil si Jack. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay, at isang itim na espada ang lumitaw. Ang kanyang kaliwang kamay ay nagsimulang magtipon ng 60 soul swords. Tila napagtanto ni Griffin na may mali, at nanlaki ang kanyang mga mata habang mabilis na umaatras. Kahit hindi nakatutok sa kanya ang espada ni Jack, alam ni Griffin na tiyak na siya ang pakay ni Jack. "Anong ginagawa mo? Huwag kang umatake. Senior mo ako. Kasama mo akong disipulo. Kapag sinaktan mo ang kapwa mo disipulo sa labas ng angkan, may parusa. Mas mabuti sana kung hindi niya sinabi iyon.
Nang sandaling sabihin niya iyon, napatawa ng malamig si Isaiah, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan pagkatapos mong saktan ng marami sa ating mga kapwa-disipulo. Huwag mong kalimutan ang ginawa mo noon. Ikaw ang nagtaksil sa angkan. Tinulungan mo pa nga ang mga kaaway laban sa atin. Galit na umiling si Griffin habang umatras. Kumunat ang kilay ni Jack, ayaw niyang sayangin ang oras niya sa pakikipag-usap sa taong iyon. Sa kabila ng gulat na tingin ng lahat, sumugod siya. Pinaganya niya ang mga batas ng kalawakan nang bigla siyang lumitaw sa harap ni Griffin. Nanginginig si Griffin sa takot, patuloy na umaatres. Hindi niya akalain na haantong siya sa ganoong sitwasyon. Naaalala pa rin niya kung paano niya tiningnan si Jack bago sila pumasok sa hidden place for resources. Medyo maswerte lang si Jack bilang isang nakatatandang disipulo. Hindi niya kailangang makaramdam ng anumang banta mula kay Jack. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na nagawang akyatin siya ng nakatatandang disipulo sa loob lamang ng ilang araw. Dati, isa lamang langgam si Jack sa paningin niya, ngunit siya mismo ay naging langgam. Sige na at mamatay na kayo, malamig na sabi ni Jack. Sa sandaling iyon, walang gustong makialam. Agad na binigyan ng lahat ang dalawa ng espasyo para maglaban. Nang makita ni Griffin na naghiwa-hiwalay na ang lahat, sa sobrang galit niya ay halos mapasigaw na siya. Nang akala ni Griffin na mamamatay siya sa isang suntok lang, biglang may narinig na mga bitek sa paligid nila. May nakitang mga sinag ng maliwanag na ilaw sa kalangitan, at lahat ay tumangala. 10 figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. Lahat sila ay may iba't ibang damit, at dahil masyadong madilim ang liwanag sa kanilang paligid, hindi nila matukoy kung sino ang mga taong iyon. Sa wakas ay inalis na ang mga paghihigpit. Akala ko kailangan ko pang maghintay ng ilang araw pa, hindi ako makapaniwala na magagaling pala talaga ang mga bagong kuneho na ito. Tama iyan, iniisip ko lang kung sino ang nakakuha ng mga kayamanan. Habang nag-uusap sila, unti-unting naglaho ang liwanag. Nang makita ng lahat kung sino sila, nanlaki ang kanilang mga mata na para bang may nakita silang hindi kapanipaniwala. Agad na nakita ni Jack si Elder Godfrey na nakatayo sa likod ng una at pangalawang Elder. Nang makita niya ang eksenang iyon, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jack. Walang ibang nakakaalam, pero narinig niya ang matandang lalaki na nagsabing kahit sino ay maaaring makapasok sa hidden place for resources matapos alisin ang mga paghihigpit. Kasama ng sinasabi ng grupong iyon, halos naiintindihan ni Jack ang nangyayari. Hanggat may isang taong umaakyat sa tuktok at nakakuha ng mga kayamanan, natural na mawawala ang mga paghihigpit, at sino man ay maaaring makapasok sa kaharian. Iyon ay isang bagay na plinano na ng Thousand Leaves Pavilion, at hinihintay na ng Thousand Leaves Pavilion ang sandaling iyon. Hindi nakilala ni Jack ang iilang nakatayo sa harap. Kabanata 2363. Mula sa kanilang kasuotan, nahalata ni Jack na sila ay mula sa Thousand Leaves Pavilion. Tiyak na wala rin silang ibang kasama sa ilalim ng totem pole. Nakita niyang nasa likuran nila si Elder Godfrey, kasama ang una at pangalawang Elder. Halos naunawaan niya na malamang sila ang mga elder ng Thousand Leaves Pavilion, at ang mga nakatayo sa likuran nila ay malamang mula sa Dul Sovereign Pavilion at sa Muddled Origin Clan. Baka sa mga mukha ng mga elder ng Thousand Leaves Pavilion ang pananabik, hindi man lang nila mapigilan ang kanilang pananabik. Tuwang-tuwa nilang tiningnan ang lahat ng naroon. Para bang gusto nilang basahin ang nasa isip ng lahat. Ang mga disipulo ng Hilagang Angkan na naroon ay nagbigay-pugay sa mga elder, at bahagyang tumango ang mga elder. Masayang ngumiti ang unang elder ng pavilion ng The Thousand Leaves. Magaling ang lahat ng nagawa ninyo. Hindi kayo nabigo, at nakuha ninyo ang mga kayamanan. Pagkatapos sabihin niyon, tumangala ang unang elder ng Thousand Leaves Pavilion sa tuktok ng banal na Void Slope. Walang laman ang lokasyon. Naglaho na ang lahat ng kumikinang na ilaw. Tinaasan niya ng kilay ang lahat ng mga disipulong naruroon. Sa natitirang daan-daang disipulo, ang pinakanababahala sa kanila ay ang mga disipulo ng Southern Clan, pati na rin si Jack. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Jack kung bakit sila narito. Tumingin ang unang elder ng Thousand Leaves Pavilion, kay Graham. Mukhang medyo namumutla si Graham ng sandaling iyon dahil hindi maganda ang kanyang kalagayan. Tutal, nagtamo siya ng matinding pinsala habang nakikipaglaban sa malademonyo na ahas na may 8 buntot. Kahit na ilang araw na siyang gumaling, hindi pa rin siya gaanong gumaling. Nasugatan ka? Tanong ng unang elder ng Thousand Leaves Pavilion kay Graham. Hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ni Graham. Gayunpaman, hindi lahat ng ito ay sanhi ng matinding pinsalang natamo niya. Mayroon ding iba pang masalimuot na dahilan. Ngunit, hindi niya masabi ang mga iyon ng sandaling iyon, at tanging tango lamang ang kanyang nagawa. Nasaktan ako ng isang demonyo sa isa sa mga yugto.
Inako ng matanda sa The Thousand Lives Pavilion, iyan ay isang bagay na hindi mo maiiwasan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin siya sa mga disipulo ng Southern Clan. Magsasalita na sana siya nang muling magkaroon ng ingay. Sabay-sabay na nagbago ang ekspresyon ng lahat. May iba pa bang paparating? May masamang tingin sa mga mukha ng mga elder mula sa mga hilagang angkan, na para bang may naramdaman sila, pero hindi nila ito mapigilan. Nang mawala ang nagliliwanag na liwanag, muling nakita ni Jack ang 10 hindi pamilyar na mukha. Ngunit, kahit hindi niya kilala ang mga taong iyon, bawat isa sa kanila ay nababalot ng masamang enerhiya. Napagpasyahan ni Jack na sila ang mga matatanda mula sa mga angkan sa timog. Ang namumuno ay tiyak na ang Corpse Pavilion. Tumawa ang unang elder ng Corpse Pavilion. Nakita kita sa kalagitnaan, at gusto ko sanang batiin kayong lahat. Hindi ako makapaniwala na tumakbo kayo ng ganito kabilis. Ang mga walang pakialam na salitang iyon ay naging dahilan upang ang unang elder ng 1000 dahon na pavilion ay magkaroon ng napakasamang tingin na parang nagalit. Namula ang kanyang mukha habang malamig niyang tinitingnan ang unang elder ng 1000 dahon na pavilion. Sinabi ng unang elder ng pavilion ng The Thousand Leaves, alam kong magiging mahirap na paalisin kayong mga tumatakas. Nang sabihin niya iyon, para siyang talo na talo. Malamang, hindi niya inaasahan na susundan siya ng grupong iyon sa mundong ito. Iyon ang sikreto ng Thousand Leaves Pavilion, ngunit natuklasan na ito ng kabilang grupo. Bamantong hininga si Jack. Mas hanggal pa ba ang mga nakatataas sa Corpse Pavilion? Ang Thousand Leaves Pavilion ay gumawa ng napakaraming bagay para sa iba sa kapinsalaan ng kanilang sarili, paanong wala silang anumang layunin sa isip. Wala sila roon para gumawa ng kawang-gawa. Tila ayaw nang magpatuloy sa pagsasalita ng unang elder ng Corpse Pavilion at ibinaling ang kanyang tingin sa ibang lugar. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2364. Tila may hinahanap siya. Nakatitig siya habang tinitingnan ang lahat ng naruroon. Ngunit, matapos maghanap kung saan-saan, hindi niya makita ang kanyang hinahanap, at bigla siyang naghinala. Kumunat ang noo niya bago tumingin kay Graham. Hindi naman ganoon kalala ang kalagayan ni Graham, halata namang nagpapagaling pa si Graham mula sa matinding pinsala. Lumalim ang pagkunot ng noo ng unang elder ng Corpse Pavilion. Nasaan siya? Ibinaling ng matanda ang tingin kay Lennon. Nang marinig iyon ni Lennon, mabilis siyang namutla habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, nasa isang napakahirap na sitwasyon siya. Kung sasabihin niya sa unang elder na patay na ang lalaking nakamaskara, maaaring sisihin siya ng unang elder. Kung hindi siya magsasalita, walang paraan para malampasan nila ito. Huminga siya ng malalim ng ilang beses, ang kanyang mukha ay namumuti na parang papel. Ang kanyang mga kilos ay lalong nagpagulo sa mga matatanda. Natural lang, walang kaalam-alam ang mga matatandang iyon sa nangyari. Malinaw na alam ng mga disipulo ng Hilaga at Timog na angkan kung sino ang pinakamalakas na taong pumasok sa Hidden Place for Resources. Alam nila kung sino ang posibleng nasa panganib, ngunit hindi talaga ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, sa hitsura ni Lennon ay tila may gustong sabihin, ngunit hindi niya ito punanggahasang gawin. Halatang may nangyari. Namumula ang mukha ng unang elder ng Corpse Pavilion, nag-aalab sa galit. Anong itinatago? Tinatanong ko kayo kung nasaan siya. Bakit kayo nandito lahat, pero wala siya? Ang mga salitang iyon mula sa unang elder ay halatang nag-aalala, kahit na sinabi niya sa sarili na ang lalaking nakamaskara ang huling taong may mangyaring masama sa kanya. Ngunit, tila walang bakas ng lalaking nakamaskara. Bukod pa riyan, ang kakaibang ekspresyon ni Lennon ay nagparamdam sa unang elder ng Corpse Pavilion na nasa isang napakabaliw na estado. Mas lalong napangiwi si Lennon matapos marinig ang mga salitang iyon. Para siyang nakay ng lason. Papalit-palit ang kanyang mukha sa pagitan ng pamumula at pamumutla, at mas lalo siyang nanginginig. Tinaas ng unang elder ng Corpse Pavilion ang kanyang kilay. Tumingin siya kay Graham ngunit nakita niyang may kakaibang ekspresyon din sa mukha si Graham. Para maging mas tumpak, lahat ng naruroon ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Para bang imposibleng pag-usapan nila ang nangyari. Ang unang elder ng Thousand Leaves Pavilion ay matalino. Kahit hindi niya alam ang nangyari, madaling mahinuha na hindi ito magandang bagay para sa Corpse Pavilion. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya at sinabing, si Royce Charlton ang magiging haligi ng inyong angkan. Skyler, huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya, hindi ba't iniisip ninyong lahat? Ang tono ay talagang mapanghamak. Natural lang na nasabi ng lahat na ang unang elder ng Thousand Leaves Pavilion ay sinusubukang ipahiwatig na may nangyari talaga kay Royce.
Napataas ang kilay ni Jack, hindi mapigilan ang sarili na tumingin sa unang elder ng Thousand Lives Pavilion. Noon niya lang nalaman na ang lalaking nakamaskara ay Royce at ang unang elder ng Thousand Lives Pavilion ay Skyler. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Skyler nang bigla siyang lumingon at nagsalita, tumigil ka na sa pagiging mapanghusga. Kahit wala si Royce, tingnan mo na lang ang sarili mong mga disipulo. Bukod sa mga medyo mas malalakas, mukhang wala nang natitira. Kabanata 2365. Nang sandaling sabihin ni Skyler na ang unang elder ng Thousand Lives Pavilion ay may maasim na ekspresyon sa mukha. Napansin na niya noon pa na 6 o 7 na lang ang natitira sa 50 ipinadala nila. Kahit buhay pa si Graham, ang mga wala roon ay kabilang din sa mga piling tao. Kung may nangyari man talaga sa kanila, malaking dagok pa rin ito sa angkan. Malamig na tiningnan ni Skyler ang unang elder ng Thousand Lives Pavilion. Mukhang may nangyari. Tama ka, napakalakas ni Royce. Kahit na may nangyari sa lahat, walang mangyayari sa kanya. Gayunpaman, maaaring malakas siya habang ang iba ay hindi malapit. Ang katotohanang wala sila rito ay maaaring mga hulugan na may nangyari sa kanila. Hindi ba sa palagay mo, Elder Zane? Zane ang pangalan ng unang elder ng Thousand Lives Pavilion. Ang tanging dahilan kung bakit matagal na payapa ang Thousand Lives Pavilion at ang Corpse Pavilion ay dahil ang Mount Beasts ay nasa pagitan ng dalawang angkan. Kung hindi dahil sa Mount Beasts, tiyak na magkakaroon ng matinding alitan ng dalawang angkan. Sa ginawa ng Corpse Pavilion, halata na walang magandang nararamdaman ang dalawang angkan para sa isa't isa. Bilang mga unang elder ng dalawang angkan, maaaring magmukha silang maayos ang pakikitungo sa unang tingin, ngunit natural lang na magkasalungat sila. Sa paraan ng pagtingin ni Zane kay Skyler, parang gusto niyang kainin ng buhay ang lalaki. Pakiramdam ni Skyler ay wala ng dahilan para magpatuloy sa pag-aaway. Tutal, hindi pa nila matukoy kung sino ang namatay at kung sino ang hindi, pati na rin kung nasaan ang Scarlet Case. Sa paningin ng mga matatandang iyon, ang Scarlet Case ay natural na mapapasa kamay ng pinakamalakas na disipulo. Natural na inakala ni Skyler na ang pinakamalakas ay tiyak na si Royce, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Ano nga ba ang nangyari? Lennon, bigyan mo ako ng malinaw na paliwanag. Tigilan mo na ang kakaisip ng ganito. Isa ka bang babaeng hindi pa nakakakita ng mundo? Mas lalong nanginig si Lennon matapos siyang pag-alitan ng ganoon. Likas na hindi siya mahina at medyo nahuhuli lang siya kay Royce. Gayunpaman, ang Corpse Pavilion ay naiiba sa ibang mga angkan. Ang kanilang angkan ay lubhang malupit at mas marami pang namatay. Labis na takot si Lennon. Kung sasabihin niya ang nangyari, tiyak na hihilahin siya ni Skyler palabas. Pero alam niyang mapaparusahan siya kung hindi niya sasabihin sa kanila ang nangyari. Habang iniisip iyon, huminga siya ng malalim at tumayo ng tuwid habang sinasabing, patay na si Royce. Nang sabihin niya iyon, natigilan ang lahat ng mga elder. Sa totoo lang, nag-isip-isip na sila tungkol sa resulta, pero mahirap pa ring tanggapin ang narinig. Nanigas ang katawan ni Skyler. Pagkaraan ng ilang segundo, sumugod siya sa harap ni Lennon. Hinawakan niya ang kwelyo ni Lennon gamit ang kanyang mga kamay. Berde ang mukha ni Skyler. Namatay siya. Paano siya namatay? Sino ang pumatay sa kanya? Ano nga ba ang nangyari? Sabihin mo sa akin ang lahat, ngayon na. Napalunok si Lennon. Lumingon siya at tumingin kay Jack. Nang makita ni Jack ang ekspresyon ng mukha nito, alam na ni Jack na may mali. Alam niya na kung hindi siya kikilos agad, baka patayin siya ng baliw na matandang iyon sa susunod na segundo. Kaya naman, tumangala siya kay Elder Godfrey. Simula nang pumasok si Elder Godfrey sa kaharian, si Jack na lang ang kanyang tinitignan. Nakahinga ng maluwag si Jack at nagmadaling lumapit kay Elder Godfrey. Malamig na tiningnan si Jack ng una at pangalawang elder. Pakiramdam nila ay parang pasang nagtatago si Jack at mukhang talagang nakakahiya. Kabanata 2366. Gayunpaman, wala silang masabi ng sandaling iyon. Tutal, walang nakatutok kay Jack. Nagulat si Elder Godfrey nang mapagtanto niyang palihim na sumugod si Jack sa likuran niya. May nangyari ba? May nangyari ba? Bulong ni Elder Godfrey. Dahil alam ni Jack na hindi niya ito maiiwasan, tumango siya sa matanda. Hindi mo na kailangang itanong pa ngayon. Malalaman mo rin maya-maya. Nang marinig niya ang sinabi ni Jack, mas lalong nalito si Elder Godfrey, ngunit hindi na niya itinuloy ang bagay na iyon. Unti-unting nagiging pabago bago ang paghinga ni Lennon kasabay ng paghawak sa kwelyo niya sa ganoong paraan. Pakiramdam niya ay maaaring patayin siya agad ni Skyler kung hindi niya lilinuin ang mga bagay-bagay, kaya itinuro niya ang tuktok ng Divine Void Slope. Ang huling labanan ay sa pagitan ng dalawang pinakamalakas sa amin. Hindi nakayanan ni Royce si Jack, at napatay ito ni Jack sa isang suntok lang.
Ginamit ni Lennon ang pinakaikling bersyon ng lahat ng nangyari. Gayunpaman, nalito ang iba nang marinig nila ito. Napatay si Roy sa isang suntok lamang at hindi rin naman ito basta-basta nangyari dahil ang lugar na ito ang tuktok ng Divine Void Slope. Natukoy na ng lahat ng matatanda ang mga patakaran bago pa man sila makarating doon. Natural lang, alam nila na ang pag-akyat sa tuktok ng Divine Void Slope ay isang napakadelikadong daan. Napakaraming balakid, at tanging ang dalawang pinakamalakas lamang ang makakatayo sa tuktok para sa huling labanan. Hindi kakaiba ang marinig na naabot na ni Royce ang tugatog. Natural lang iyon dahil siya ang nangunguna sa lahat ng mga disipulo roon. Gayunpaman, kahit na may kahangahangang kakayahan siya, natalo siya at, higit pa rito, napatay sa isang atake. Magkaibang bagay ang pagkatalo at pagkamatay. Ang pagpatay sa kabilang panig ay nangangailangan ng pagiging mas malakas. Sino si Jack? Sigaw ni Skyler. Bakit ngayon lang niya narinig ang pangalang iyon noon? Sinulyapan ni Skyler ang mga disipulo ng mga hilagang angkan at sinuri ang mga ito. Ang pinakamalakas sa kanila, maliban kay Graham, ay si Benjamin. Hindi pa niya naririnig ang pangalang Jack. Bukod sa mga elder ng Dulce Sovereign Pavilion, nalilito rin ang iba pang mga elder. Nanlaki ang mga mata ng unang elder habang lumingon kay Jack na sa sandaling iyon ay yumuko at nanatiling walang imak. Ganon din ang gulat ng pangalawang nakatatanda. Hindi inaasahan ng dalawang nakatatanda na si Jack pala ang nakalaban ni Royce at nakapatay sa kalaban nito. Kahit na pakiramdam nila ay may kakayahan at talento si Jack, hindi ito kahanga-hanga. Gaano man siya kalakas, hindi nila inaasahan na matatalo niya ang isang piling disipulo mula sa isang angkan sa ika-4 na baitang. Itinuro ng nakatatanda si Jack. Ikaw ba? Gayunpaman, sinasadya niyang ibulong ang mga salitang iyon. Bamantong hininga si Jack, wala nang saysay pang ilihim pa ito. Kahit gaano pa katagal itong itago ni Jack, hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon. Tumanggaw si Jack dahil doon. Ako ang pumatay kay Royce. Nabigla ang mga tao nang marinig ito, di hindi nila inaasahan na si Jack ay magiging ganito kalakas. Kung hindi nila ito narinig mismo, hindi siya paniniwalaan ng una at pangalawang nakatatanda. Sa totoo lang, mayroon pa rin silang mga pagdududa. Tutal, gaano man kalakas si Jack, nasa gitna pa rin siya ng antas ng likas na kakayahan. Sigurado sila roon kahit hindi nila alam ang iba pang mga detalye. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2367. Nakapasok si Roy sa Hidden Place for Resources dahil sa pag-inom ng mga table tasks para supulan ang kanyang kapangyarihan. Hindi ordinaryong tao si Roy sa likas na antas. Kahit ang isang piling disipulo mula sa ibang angkan sa ika-4 na baitang tulad ni Graham ay walang pagkakataong makalaban si Royce. Ang isang malaking dahilan kung bakit napakaraming problema ang Thousand Lives Pavilion ay dahil si Royce ay nasa Corpse Pavilion. Bukod pa rito, alam nila na ang Corpse Pavilion ay may tableta na kayang supulan ang lakas ng isang tao. Kaya, ang pagkuha ng Scarlet Case ay mangangailangan ng isang taong napakalakas upang makapasok sa Hidden Place para sa mga resources. Kaya naman ganoon na lamang ang naging abala ng Thousand Lives Pavilion. Hindi lang nila isiniwalat ang impormasyon, kundi nagbigay pa sila ng mga participation badge. Imposible. Talagang imposible. Ganoon ka ba talaga kalakas? Ikaw ang pumatay kay Royce. Muntik nang makagat ni Elder Sayer ang dila niya. Hindi siya makapaniwala na ganoon kalakas si Jack, nakita na nila si Jack na lumaban dati. Kahit na nanalo na si Jack sa ilang laban, malayo pa rin siya sa isang katulad ni Royce. Kung gusto ni Royce na talunin si Wesley, malamang wala pang isang suntok ang kakailanganin. Huminga ng malalim si Elder Godfrey. Ano nga ba ang nangyari? Habang sinasabi iyon ni Elder Godfrey, isinigaw din ni Skyler ang parehong bagay sa mga disipulo mula sa kanyang angkan, na siyang dahilan kung bakit ikinwento nila ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Kahit na takot ang mga disipulong iyon kay Skyler, nauutol pa rin nilang ikinwento ng detalyado ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Nang makinig si Skyler sa lahat, nabalutan ng galit ang kanyang ekspresyon. Napakatalentado pala ni Jack. Kaya niyang talunin ang isang taong nasa huling yugto ng innate level gayong nasa intermediate level pa lang siya. Parang may higit pa sa nakikita ng mata niya, kung ganoon. Ibig sabihin, nasa kamay na niya ang Scarlet Case. Nasaan si Jack? Lumabas ka ngayon din. Pagkasabi ni Skyler noon, itinuro ng lahat ang kinaroroonan ni Jack. Lumingon si Skyler kay Jack na nasa likuran ni Elder Godfrey. Kahit hinaharangan ni Elder Godfrey ang kalahati ng katawan ni Jack, nakita pa rin niya ang mukha ni Jack. Para saan ka nagtatago?
Huwag mong isipin na hahayaan kitang umalis dahil lang sa may talento at kasanayan ka. Ibigay mo agad ang Scarlet Case, kung hindi ay pupunitin kita. Walang magawang bumantong hininga si Jack, tila umabot pa rin sa puntong ito ang mga bagay-bagay. Dahan-dahang lumingon si Zane, nakatingin kay Jack nang may kawalan ng paniniwala. Akala niya ay mapupunta sa kamay ni Graham ang Scarlet Case kung hindi ito makukuha ni Royce. Hindi nila iisipin na sa huli ay mapupunta ang Scarlet Case sa isang nakatatandang disipulo mula sa isang angkan sa ikatlong baitang. Hindi ito kapanipaniwala, hindi pa nila naririnig ang pangalang iyan noon. Bahagyang tumawa si Zane habang nanlilisik ang mga mata, naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Jack. Mainit niyang binati, Jack, di ba? Huwag kang mag-alala dahil nandito ang mga elder ng Thousand Lives Pavilion, walang magagawa sa iyo ang Corpse Pavilion. Tila sinasabi ng mga salita niya kay Jack na poprotektahan siya ng Thousand Lives Pavilion. Gayunpaman, hindi isang ignorante si Jack, pinuprotektahan lang nila ang Scarlet Case. Kapag nailabas na nila siya sa lugar na ito, hihilingin pa rin nila sa kanya na ibigay ang Scarlet Case. Kung hindi niya gagawin, mamamatay pa rin siya. Naku, hindi pa rin ito ang tamang panahon para gumanti siya. Tangulang ang nagawa niya. Bumulong si Isaiah kay Nelson, ano yung Scarlet Case? Baka si Jack ang... Kabanata 2368. Bahagyang. Umiling si Nelson habang walang magawang nakatingin kay Jack. Si Jack ay napunta na sa isang mapanganib na sitwasyon. Kailangang ibigay ni Jack ang Scarlet Case kung gusto pa niyang mabuhay. Tila napakahalaga ng Scarlet Case. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Jack, pero dahil pinatay niya si Royce, ayaw siyang pakawalan ng Corpse Pavilion. Pero, basta matalino si Jack, magiging maayos ang lahat. Pagkasabi niya noon, papunta na si Skylar kay Jack. Pero habang sumusugod siya, lumapit din si Zane at ang iba pa, nakatayo sa harap niya. Siyempre, ayaw nilang mapunta sa mga kamay ng mga taong iyon ang Scarlet Case. Tumawa ng malamig si Skylar. Tumigil ka na sa pagpapanggap na matuwid na tao, Zane. Dahil nasa kamay ng batang ito ang Scarlet Case, pinuprotektahan mo lang ang kaso, hindi siya. Bahagyang tumawa si Zane, at isinantabi ang mga salitang iyon. Ang Scarlet Case ay kay Jack, at maaari niya itong ibigay sa kahit kanino niya gusto. Hindi nakuha ng mga disipulo mo ang Scarlet Case, kaya wala nang dahilan para iyakan ito. Naningkit ang mga mata ni Skylar habang pinagmamasdan ito, tila ginugulo na si Zane sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim habang nakatingin kay Jack. Talagang may kakayahan ang batang ito. Bukod pa rito, nalampasan na niya ang isang late stage innate level habang nasa intermediate stage pa lang, at wala rin siyang regular late stage. Tiyak na magiging isang kakilakilabot na kalaban si Jack laban sa Corpse Pavilion kung maliligtas siya. Bukod pa riyan, pinatay ni Jack ang kanilang pinakamagaling na disipulo, kaya paano niya hindi kamumuhian si Jack? Kung isasantabi mo ang Scarlet Case, kailangang mamatay ang batang ito. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kahit hindi ibigay sa iyo ng batang ito ang Scarlet Case, mag-iisip ka ng lahat ng paraan para mabawi ito. Kung ganoon nga, bakit ka pumapanig sa kanya? Patayin mo na lang ang bata at tapusin mo na. Sigaw ni Skylar. Halata na galit si Skylar kay Jack. Tumaas ang kilay ni Zane, kinailangan niyang aminin na tama si Skylar. Gayunpaman, may ilang mga bagay kung saan hindi siya maaaring maging masyadong malupit. Tutal, si Jack ay hindi isang disipulo ng Thousand Lives Pavilion, kundi ng Dual Sovereign Pavilion. Dahil sa husay at potensyal ng batang iyon, tiyak na lubos siyang papaboran pagkatapos bumalik sa Dual Sovereign Pavilion. Kung gagawa siya ng hakbang laban kay Jack sa sandaling iyon, makikialam ang mga elder ng Dual Sovereign Pavilion. Malaki ang magiging epekto nito sa kanilang reputasyon dahil nasa iisang grupo pa rin sila kahit anong mangyari. Umubo ng mahina si Skylar, tinaas ang isang kilay habang sinasabing, tigilan mo na ang paggulo. Ang mangyayari sa hinaharap ay problema ng Thousand Lives Pavilion. Samantala, natawa si Jack sa sarili. Walang duda na sina Zane at Skylar ay parehong kakaibang individual. Maaaring magmukhang kakampi ni Zane si Jack, ngunit ang kanyang mga salita ay walang hiya. Ang pagsasabi na dapat ibigay ni Jack ang Scarlet Case sa sino mang gusto niya ay tila nagpapahiwatig na si Jack ang may kasalanan kung hindi niya ito ibibigay sa isang tao. Ibigay mo sa akin ang batang ito. Sigaw ni Skylar, nanlalaki ang mga mata. Bukod kay Scarlet Case, wala na kaming ibang gusto. Alam mo naman na hindi lang kay Scarlet Case ang biyaheng ito. Kung ibibigay mo sa akin ang batang iyon, bukod sa patas na pag-aaway para sa case, wala na kaming ibang gusto. Dahil sa mga salitang iyon, nanigas ang mukha ni Zane dahil sa biglaang pag-aalinlangan. Tama si Skylar, hindi lang ang Scarlet Case ang kanilang hinahanap.
Nariyan pa rin ang hardin ng mga gamot sa loob ng hidden place for resources, at tiyak na maraming kayamanan ang lugar na iyon. Kung hindi makikialam ang mga kasuklam-suklam. Na taong iyon, malaki ang magiging pakinabang ng Thousand Leaves Pavilion. Habang iniisip iyon, pilit siyang ngumiti habang nakatingin sa mga elder mula sa Dole Sovereign Pavilion. Agad na nalaman ng unang elder at ng iba pa ang gustong gawin ni Zane nang makita nila ang mukha ni Zane. Labis na nadismaya ang unang elder. Hindi niya gusto si Jack, ngunit sa potensyal at kasanayan ni Jack, tiyak na magiging haligi si Jack sa Dole Sovereign Clan sa hinaharap kung ilalagay nila ang tamang mapagkukunan para sa kanya. Kabanata 2369. Maaaring magawa pa nga ni Jack na pamunuan ng Dole Sovereign Pavilion para maging isang angkan sa ika-4 na baitang. Gayunpaman, hindi maganda ang naging relasyon nila ni Jack. Baka puntiryahin lang siya ni Jack kung sakaling maging mas malakas siya sa hinaharap. Malaking kawalan iyon. Malinaw na ganito rin ang iniisip ng pangalawang nakatatanda. Tutal, may suman ng loob ang dalawa ni Jack. Kung lalago ang kapangyarihan ni Jack, tiyak na maaapektuhan ang posisyon niya sa hinaharap. Bukod pa rito, tiyak na may mga sikreto si Jack para maipakita ang kanyang husay at potensyal. Kung gusto niyang protektahan si Jack, ang pressure na kakailanganin niyang tiisin ay isang bagay, ngunit ang isa pang problema ay kung magiging issue ba si Jack sa hinaharap. Nang maisip iyon ng pangalawang nakatatanda, itikom niya ang kanyang bibig, nagpas siyang iwanan ang desisyon sa unang nakatatanda. Kung gusto ng unang nakatatanda na protektahan si Jack, gagawin din niya ito. Kung gusto ng unang elder na itapon si Jack, hindi siya makikipagtalo. Nang tingnan ni Elder Godfrey ang kanilang mga mukha, may kutob na siya sa susunod na mangyayari. Naisip nga ng dalawang tusong lalaking iyon na isuko si Jack. Kung isasantabi ang lahat, si Jack ay isang disipulo mula sa Dole Sovereign Pavilion. Kung ang sarili niyang una at pangalawang elder ay hindi siya paprotektahan, sino ang gagawa? Nang inig sa galit si Elder Godfrey, gusto niya silang pag-alitan ng sandaling iyon. Iniabot ni Jack ang isang kamay para pigilan siya, at walang magawang tiningnan ni Elder Godfrey si Jack. Hindi niya alam ang sasabihin ng sandaling iyon. Pakiramdam niya ay nasa isang napakakaawa-awa at walang magawa na sitwasyon si Jack. Umiling si Jack kay Elder Godfrey, ayaw niyang magsalita pa si Elder Godfrey sa sandaling iyon. Malamig na tumawa si Skyler. Hindi naman masama ang talento at kasanayan ng batang ito. Isa siyang taong dapat linangin. Gayunpaman, Elder Zane, huwag mong kalimutan na hindi siya disipulo ng Thousand Leaves Pavilion. Kung lumaki ang batang ito, tiyak na pamumunuan niya ang Dole Sovereign Pavilion para maging isang 4th grade clan. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng dalawang 4th grade clan sa Hilaga. May ibang kahulugan ang mga salitang iyon, at biglang sumimangot si Zane. Nagawa niyang mapanatili ang kanyang kalmado dati, ngunit tuluyan na itong nawala ng sandaling iyon. Tama si Skyler. Kung hahayaang lumaki si Jack, hindi ito magiging maganda para sa Thousand Leaves Pavilion. Napakaliit ng mga mapagkukunan sa West Cersei State, at ang Thousand Leaves Pavilion ay sumasakop sa halos lahat ng bahagi nito bilang isang angkan sa ika-4 na baitang. Kung ang Dole Sovereign Pavilion ay magiging isang angkan ng mga nasa ika-4 na baitang, tiyak na lalabanan nila ang Thousand Leaves Pavilion para makuha ang mga yamang iyon. Dahil si Jack ang namumuno noong panahong iyon, hindi magiging madali ang buhay ng Thousand Leaves Pavilion. Habang iniisip iyon, nanlamig ang tingin ni Zane kay Jack. Sinimulan na rin niyang tingnan si Jack bilang isang kaaway. Bamantong hininga ng malalim ang unang elder, saka lumingon kay Jack. Jack, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Pinatay mo ang pinakamagaling nilang disipulo. Kahit saan mo tingnan, mali ang ginawa mo. Dahil nakapatay ka ng tao, kailangan mong pagbayaran ang halaga. Si Skyler pa rin ang unang elder ng Corpse Pavilion, at hindi kanya pahihirapan ng sobra. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2370. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Elder Godfrey. Unang elder, hindi ka ba nahihiya na sabihin iyan? Sa tingin mo ba ay mga bata tayong lahat? Kung kukunin ni Skyler si Jack, mamamatay siya. Maaaring kailanganin pa niyang magdusa sa pamamagitan ng hindi masabi na pagpapahirap. Bilang unang elder ng Dole Sovereign Pavilion, tinutulungan mo ang ibang tao sa halip na manindigan sa panig ng iyong sariling disipulo. Naging malungkot ang ekspresyon ng unang elder. Ikalabing isang elder, hindi mo dapat sinabi yan. Sa tingin mo ba ay ayaw kong tulungan si Jack? Dahil mali na siya, hindi tama para sa akin na protektahan siya. Walang kwenta ang mga salitang iyon, at nagalit si Elder Godfrey nang marinig niya ang mga iyon. Inikat niya ang kanyang ulo at nagdesisyon para sa kanyang sarili.
Kung gustong ibigay ng mga taong ito si Jack kay Skyler, gagawa siya ng paraan para makatakas si Jack kahit na kailangan pa niyang mamatay para rito. Ayaw niyang tingnan ang kanyang disipulo na mamatay ng ganoon lang para sa kapakanan ng iba. Malakas na humagalpak ng tawa si Skyler sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, alam niyang tiyak na ang pagkamatay ni Jack. Lumapit siya at sinabing, dahil nakapagdesisyon ka na, ibigay mo sa akin ang batang iyon. Sa sandaling iyon, ang mga tinging ipinukol kay Jack ay lalong nagliwanag sa tuwa. Ang takot na idinulot sa kanila ni Jack ay tuluyang naglaho. Tutal, alam naman nilang lahat na hindi mabubuhay si Jack matapos siyang dalhin ni Skyler. Si Jack pa nga ang unang pahihirapan. Sa sandaling iyon, biglang tumawa si Jack habang malamig na nakatingin kay Skyler. Pero tandaan mo ito, Skyler, pagbabayaran kita sa nangyari ngayon ng maraming beses. Nabigla ang lahat ng naroon sa mga salitang iyon, at ilan sa kanila ay tumingin pa kay Jack ng may kakaibang ekspresyon. Nababaliw na ba siya? Talaga bang nagpapulalo lang siya ng sitwasyon sa halip na subukang magsabi ng isang bagay na makakapagpagaan ng sitwasyon para sa kanyang sarili? Mukhang tanggap na ni Jack ang kanyang kapalaran. Walang magawang umiling si Nelson. Alam niyang wala ring silbi kung tatayo pa siya sa sandaling iyon para magsabi ng ilang magagandang salita para kay Jack. Wala siyang anumang kapangyarihan. Isa lamang siyang disipulo ng sandaling iyon, at hindi niya maaaring pakialaman ang desisyon ng una at pangalawang elder. Tumawa ng malamig si Skyler. Napakatapang mo, bata. Hindi ka ba nag-aalala na magdusa kapag katapos kitang ilabas? Malamig na tumawa si Jack. Ilabas mo ako. Kaya mo ba talagang gawin yan? Naningkit ang mga mata ni Skyler habang nakatingin dito at iniabot ang kanang kamay, naghanda ng panlaban. Umatras si Elder Godfrey, gustong protektahan si Jack sa likuran niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang mahinang simoy ng hangin. Bago pa man makapag-react ang lahat, binalot na ng simoy ng hangin ang katawan ni Jack, at naramdaman niyang nanigas ang buong katawan niya. Para siyang nahulog sa kumunoy, hindi makagalaw. Sa sumunod na sandali, nagsimulang umikot ang espasyo sa paligid niya. Alam ni Jack na iyon ang mga unang senyales ng pagiging warped out. Malakas na sumigaw si Skyler. Teleportation. Binabaluktot ang batang ito. Sino ang may gawa nito? Walang sumagot sa mga salitang iyon, ngunit alam na ni Jack kung sino iyon. Sa maling akala, marami nang sinabi ang matanda sa kanya. Umalangaw-ngaw sa puso ni Jack ang mga huling salitang iyon. Sinabi ng matanda na aalisin na ang mga paghihigpit sa kaharian. Sa sandaling iyon, napaisip si Jack kung ang mga paghihigpit na iyon ay nangangahulugan ba ng mga paghihigpit sa kapangyarihan, at na lahat ay maaaring makapasok sa nakatagong lugar para sa mga mapagkukunan. Pinaandar pa nga ng matanda ang transporter sa huli. Inisip na ni Jack kung ano ang ibig sabihin noon simula nang bumalik siya sa Divine Void Slope. Saka lang niya naunawaan ang ibig sabihin noon nang dumating ang mga elder na iyon sa Hidden Place for Resources. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.